Pagpatuloy na natin ang paglalaro ng Devikins. So ngayon, ito ay ang topic natin ay tungkol sa paano ba natin ginagawa ang pang-araw-araw na routine sa paglalaro ng Devikins. Actually, ito ang pangalawang video na dapat kong i-upload, pero napansin ko yung quality nung na-produce ko na second video ay almost katulad ng panguna na hindi ganun kaganda ang quality. Kaya naisipan ko na mag-reproduce na lang para mas maunawaan ng mga viewers natin at yung content niya is mas malinaw. So ngayon, katatapos ko lang mag-enter ng team kasi pag simula, mag-enter ka ng team para kapag login. So ngayon, makikita nyo dito, ito ang unang bubungad sa inyo. So ito ang daily rewards. So ulitin ko lang na banggit ko na ito ng first video pero mas malinaw na tayo ngayon. So meron tayong pag nag-claim tayo, dahil free rewards lang marireceive natin dahil hindi naman tayo nakasubscribe sa MAD. So yun lang, yun lang ang ma-receive natin, mga free items lang. So i-claim natin. So yan, nakikita nyo meron tayong marireceive na XP na 700. Yung XP niyan, linawin ko lang, ay para sa account levels. So meron kasing XP na para naman sa XP ng mga Devikins natin. Okay, i-enter lang natin. Okay, so papansinin nyo, ano lang natin. So malinaw naman natin ano ba yung mga part ng Devikins. So pag nagka-login ka, ano ba yung usual yung dapat mong ginagawa. So makikita dito, meron tayong ang dapat na maging checklist natin. Ang gagawin natin ay itong chores. So bakit po nasabing itong chores? Kung i-click din itong chores, dito makikita natin kung ano yung mga dapat nating i-achieve kada araw. So kung papansin niyo, tingnan niyo, may timer dito na 24 hours lang. So ibig sabihin ito ang daily chores. So ito ang guide natin kung ano-ano ang mga dapat nating i-gawin sa araw na to. For example, ito, getting stronger. Nakalagay dyan, nursery. So kailangan natin pumunta sa nursery. Pati ito pangalawang activity, all taking care of, nursery pa rin. Meron din diyang free stuff. So yun naman, nasa store yan. Magki-claim lang ito ng mga items. Meron din dito ang hoarding stuff. So doon din yan sa store. So meron tayong growing pains sa nursery ulit. Helping hand. So meron tayong void adventure naman yan. Tapos not too shabby, nursery. Tapos all done. So lahat ng chores, nakalima ka, makakakuha ka yan. Daily grinding. So sa ano naman yan, story mode naman yan, 10 ang kailangan mo. So leaderboard upkeep. So sa sim PvP, so sa combat naman yan. So multiplayer, wala pa na to, hindi to ngayon available ngayong time. Tapos itong army improvement, so level up ng kings. Sa roster naman yan. So papansinin nyo, so ito yung gawin nating checklist. Itong achievement naman na to is automatic lang yan, kahit wag muna-munang pansinin yan. Kung may kailangan ka lang dyan at nagpula yan, tapos gusto mo na siyang i-claim mo na, pero hindi naman siya necessary i-claim on a daily basis. So, hindi ko muna po kiniklaim. Total, hindi pa naman kung kailangan yung mid-seed yan para may dagdag dun sa maging DBK, hindi ko pa siya kailangan niyon. So later, i-claim ko rin yan. Okay, balik lang ako sa chores. So, linalampasan ko ulit yung boundary yan. Ibang topic. Ngayon, i-separate natin yan. Ngayon, punta lang tayo sa home. So, nakita nyo,
Ang gusto kong i-emphasize dito, yung chores, sa tingin ko nga dapat ito yung nasa gitna eh. Or katabi siya nitong combat. Pero anyway, ganyan yung pagkaka-design ng natin, laro natin. So, nasa gilid siya or medyo center na rin naman. So, yung chores, magli-link siya. May link siya papunta sa nursery. Okay? May link siya papuntang store. Kasi nandun yung i-claim natin eh. Or itong gift na ito. Or meron siya papunta sa Void Adventure ulit. Tapos meron siya sa papunta sa combat. So ibig sabihin si chores ang iyong checklist. Tapos yung mga gawain mo para ma-accomplish yun nasa nursery, nasa store, nasa combat, at nasa adventure. So yung main mo, yung apat na yun. Tapos sa roster may gagawin ka rin. Is yung pag-level up. So nakita nyo, simple lang siya. Yung chores, ang focal point. Pupuntahan mo yung nursery, yung ritual, yung store, yung combat, void adventure, and roster. So halos naubos na. So ano na lang ang natira? Ang natitira na lang na andito ay yung ritual, wicked well, marketplace, tapos itong inventory. Para sa akin, maliban sa marketplace, isang main topic natin yan, yung ritual, wicked well, at inventory, parang mga miscellaneous part. Tapos itong forge pa pala, ibang topic natin yan. Parang ano lang siya, yung ritual, wicked well, at inventory, parang miscellaneous part. Pero yung daily na lagi mong nagagamit, dahil sa ngayon, wala pa tayong funds para pumunta ng marketplace. So, siguro paunti-unti, pupunta natin yan. Pero, wag na muna natin discussion. Kumbaga, focus natin si chores. Checklist si chores. Papunta sa pag-achieve ng mga daily requirements. So, yun yung dapat tandaan natin. Tapos, syempre, naglalaro na tayo nito. So, alam na natin yung focal point. Siyempre, iisipin natin, naglalaro tayo. Play and earn nga ito eh. So, sa paglalaro natin yun at pag-focus natin sa chores, kung titingnan natin, balikan ko yung chores, ano ba yung mga makukuha natin dyan? Kung meron tayong makukuha ng HP, yung HP na to, na nasa chores, ay madadagdag sa account level natin. Ano pang makuha natin? Meron dito itong min seed na ito ang source natin para magkaroon ng DBK. Meron din tayong pink ticket. Yung pink ticket naman ito, later makikita nyo, ito naman ay isa sa mga requirement para makapag-void adventure ka. Papansinin nyo. Tapos, meron pa tayo dito makita na guild fame points. Guild fame points. Pero dahil wala pa tayong guild, hindi tayo naka-join, wala pa yan, hindi kayo nagagamit. So, ang point dito, yung major na 3 items para sa chores, min seed, para maging DBK, pink ticket, para sa void adventure, at yung XP natin, points, para sa account level. So, yun yung ito ay isang source. Tapos, nakalink siya sa mga sinabi ko na kanina, back tayo sa nursery. Ulitin na rin to, nursery, void adventure, at combat, na kung saan yung tatlong major na source ng min seed. So paano tayo kikita ano ba itong min seeds na to? Itong min seeds na to, nako-convert nga to sa DBK. Papansinin natin sa taas, sa upper right corner, meron tayong may coin tayo, parang coin na kulay purple, tapos parang may logo siya ng Devi Kings. 30 nakalagay, 30. Ibig sabihin 30 DBK na lang natitira ko. Ngayon, meron akong, dahil nag-claim na ako ng na to, so level 40 na nga yung account ko eh. So tingnan natin later kung pang ilang login streak ko na to. Tingnan natin yan sa achievement. So, 11,98,000 na ang DBK, ang main blue gem ko, which is yung min seed.
Yung blue gem na yan, ang tawag niyan is mint seed. Ngayon, naku-convert yan into DVK. So, every week, meron tayong DVK pool. So, sa baba ng marketplace, may makakita ka ng DVK pool. So, currently, 21 hours na lang, 36 minutes ang natitira. Tapos, makiklaim na natin itong mint seed na or blue gem na to, mako-convert yan as DVK, then madadagdag yan sa 30 DVK currently. So, ibig sabihin, yun yung isang way natin para kumita weekly. Yun ay isang way pa lang. So, sa paggagawa natin ng chores, tapos makakagather tayo ng mint seeds, tapos weekly, ay mako-convert siya. Tingnan natin yung DVK pool. Ano ba ang laman nito? Kanina pa siya sinasabi. So, every week, meron siyang 5,000k or 5 million sa DVK pool. Tapos, may timer siya ngayon. So, yung sinasabi ko niya, 21 hours na lang natitira. Mako-convert na siya. So, tapos ngayon, meron ng 45.12 million yung total na nafa-farm ng lahat na mint seed ng lahat ng tao. Okay? Tapos, ang rate ngayon or DVK per mint seed, 0.11 na lang. Paano nakuha yan? I-divide lang natin yung 5 million. Divide mo ng 45.12. Yun yung rate, 0.11. So, dahil, kasi ninyo, meron akong 11.98. Ako yan, na napa-farm lang. Pag minultiply natin yan ng 0.11, ang expected DVK earned ko ay 1,327. So, itong 1,327, pag nag-expire na itong pool na to in 21 hours, madadagdag yan dun sa 30 DVK ko. So, ibig sabihin, yan yung magiging source ko. Magiging source ko na currency, pambili dito sa marketplace. Siyempre, napakaliit na value yan. Hindi ko yan i-withdrawin. Ipapang reinvest ko lang yan. Alam mo, ang way ng pag-reinvest. Bibili ako sa marketplace ng gains na kailangan ko. Okay, ibang topic yun. Ano ba yung mga hinahanap ko at binibiling gains or Devi gains? Tapos, pwede ring weapon. Ang dami mong kailangan. Wala pa nga akong skills na totoo. Or yung skills ko ngayon, dami lang din. Pakita ko sa inyo later. So, ibig sabihin, sinasabi ko to sa inyo, ito yung magiging source mo. Kasi itong DBK na to, nako-convert to sa money or sa currency mo. Ano ba, kung saan bansa ka man, sa dollar ka or sa currency mo. Pero dahil napakaliit pa niyan, gagawin natin, papaikutin natin yan, bibili natin yan ng mga requirement natin na para yung account natin ay maging passive na yung ginagawa niya kasi marami tayong requirements eh. So, paano ba yan? O, discuss na natin kung paano, kasi sabi ko kanina, sa chores ang focus natin. Tapos, related yan sa mga Void Adventure, Nursery, and Combat. So, ngayon, puntahan natin ito talaga ang routine mo. Pinaliwanag ko lang yung idea or system na nakapaloob dito sa game na to. So, ngayon, kanina nag-login ako. Tapos, ang usual routine talaga doon, ang ginagawa natin is yun nga, dahil focus ka sa chores, so titingnan natin yung Void Adventures, Nursery, and Combat. Ano ba yung mga magagawa natin? So, unahin natin si Void Adventures. Void Adventures kasi, kung papansin niyo, nandito na tayo. Meron siyang mga activities or Void Adventure na nagre-require ng specific kin. For example, itong una, kailangan niya ng 4 na curious. Wala tayo yan. Ano lang bang meron tayo? Kahit na ba magagamit natin yung mga dummy kins natin,
Wala tayong apat na curious. Pwede mong i-filter dito. Wala naman tayong curious dyan. Dahil maliit pa lang yung ano natin, 2 page pa lang. Kitang-kita mo, walang curious. Curious kasi yung kulay dilaw. May question mark. Yun yung pang ano niya, icon niya or logo. So wala. Hindi natin kaya yan. So skip natin yan. Ito rin. Hindi naman natin, huwag na mga tayong shapeless crystal. Wala naman tayo yan. No? So ganyan. 40 pa lang. Ano ba? Wala rin ito. Mga exchange. Mga ano to? Key exchange natin. Wala tayo yan. Wala pa tayo yan. Itong mga requirements niya. Itong key dust. Tape dust. Wala pa tayo yan. Hindi pa natin yan pwedeng magawa. Kung gusto mo, mag-invest, pwede kang bumili niyan sa store. May nabibili niyan sa store. Kung lampasan natin yan, wala tayo na. Ito, Mythic. Wala tayong Mythic. Ito yung next na malakas. Kasi ang arrangement ng ano niyan, rarity. Common, uncommon, rare, Mythic din, Eldritch. Wala tayo yan. Tapos papansinin niyo, ito pa yung isa sa mga benefit ng pagkakaroon mo ng pagsusubscribe mo sa MAD. So, merong mga void adventure na kayo lang ang mga kagawa. Kung medyo malaki yung main seed na. Tapos, ini-introduce natin. Tingnan lang natin. May void scrap dito. So, itong void scrap na to magagamit yan. Instead na bumili ka sa store, itong void scrap kasi na yan, nako-convert yan into dust during seasonal mint na tinatawag. Pero, tsaka natin i-discuss yan kasi related yan dun sa pagkakaroon natin ng royalty level. So, later, discuss natin. Tapos pansinin nyo yan, puro mad medyo madaming mad ang required. So, hindi natin magagawa yan. Wala tayong karapatan dyan. Pero makikita nyo, may clever personality ka kahit mad. Kung nakamad ka nga, pero wala kang clever, wala din, hindi mo rin magagawa. So, ito, powder, wala pa rin. Ito, wala, shapeless crystal, wala tayo yan. Itong nerdy, meron tayo, swerte. Kung meron tayo yan, ang kailangan niya, nerdy. Tapos, sanity lang niya, 5,075 plus ang attributed. Kung may na-train tayong, sanity niya 7, pasok. So, tapos meron tayong attribute na more than 100. So, ito, nerdy, pasok mo to. Then, required niya ng ticket. Sabi niya, 10 ticket. So, yan, na-checkan niya na lahat ng requirement. Tapos yung rewards niya, nakalagay, main seed. Tapos, meron tayong training item. Power training crate. So, ano bang ads natin dyan? So, yan. 33% sa taas, 10% sa main seed. Okay. Tapos, 90% success lang. So, ibig sabihin, pwede pa rin tayong mag-fail. Pansinin nyo? So, kahit na yung rewards niya, makukuha mo daw as 100% yung main seed. Pero kung yung mismo activity nito, ang success chance mo ay 90. Pwedeng mag-fail. So, igaw na natin. Kasi medyo marami pa tayong gagawin. Uy, lavish. Napakamahal yan. Wala din tayo niya. Ito, meron pang dalawa tayong may angry. Uy, may nabili tayong angry. So, ibig sabihin, magagawa natin to. Angry lang required niya. Wala nang iba. Tsaka pink ticket. Pasok, nabili natin to. Pansinin nyo, ang agility nga pala niyan. 10. So, ano ko na rin yan. Increase ko na rin yan. So, level 10 na yan. Anyway, sinabi ko lang. So, click na natin, then pink ticket, inuna ko lang si Angry kasi nakita ko siya, na-excite ako. Okay. Tapos, meron tayong adult lang. Balikan lang natin. So, adult na. So, kahit alin, itong dami na lang natin. Nerdy, okay. Walang required na pink ticket. Tapos, meron pa tayong 2 adult lang. Tapos, isang may 75 plus. So, meron tayo niyan. So, ito, adult. Tapos, ito yung isa kong nabili nga pala. Level 8 ko siyang nabili, pero hindi naman max out. Tapos, may level up niya ng level 8, kahit di max out ng lahat. Sayang yung pagkakaano nito. Hindi dapat tayo nagle-level up to unless
may purpose kang gumamit ng power kasi plus 100 plus na yun eh. Pero masyadong madikit. May mali dito. So, ibig sabihin, ito nabili ko rin ganyan. Mura ako sa'yo nabili kaya binili ko na lang. Tapos, feisty siya. So, kahit pa paano, real NFT na siya na feisty. So, anyway, pwede siya i-sacrifice later. Pero sa ngayon, hindi. Muna. So, select natin kasi nagagamit din natin yan. E, meron pa tayo isang feisty. So, hindi man natin kailangan ng dalawang feisty. Right? Kahit alin dyan sa mga dami natin, no? Okay, tapos dalawang king ticket. 5. So, yan. Ilang activity ang nagawa natin. So, 4. 1, 2. Ilang boy? Okay. 1, 2, 3, 4. So, magantay tayo later kasi itong daily scouting na to, meron pa yan. Isang ganyan. So, maging 5 ang required natin sa chores. So, yan lang kaya natin magawa sa dami ng nasa listahan. Unang-una, wala pa tayong mga personality na pin. Pangalawa, hindi tayo mad. Wala pa rin tayong mga high rarity na kings na nare-require ngayon. Ito nga pala, nag-iiba-iba to kada araw. Itong mga requirement na to. Ang usual lang na lagi meron itong missing Devi Kid tsaka itong daily scouting. The rest, nag-iiba-iba yan. Okay, yan ang isang source. Pansinin nyo, ano bang nakukuha natin? Kung meron ka nito, meron ka pang void scrap. So, yun, isa. Mint seed. Importante. So, ito ay, ang void adventure ay source ng mint seed na nakukonvert into DVK. So, yun. Tapos, meron pang mga iba dito na pang restore ng weapon. Okay, pet. Tapos ito pang restore din to. Okay, so ang Void Adventure is ang source ng mint seed. Pupuntahan natin sabi doon sa nursery din, 'di ba? Source din siya. Ano bang meron dito? So, kailangan natin, wala na siyang ginagawa. So mag-train tayo. Meron kasi mga requirement doon, mag-train ka, magdagdag ka ng attribute. So ngayon kasi pansinin niyo yung mga bottom bars natin, yung burger, yung soap, tsaka itong parang idlat na to ay depleted na, lalo na yung burgers, hindi na siya masyado effective. Kaya pinapakain natin yan. So, kainin natin nila. Madadagdagan siya ng 5% sa taas na bar, health bar. Tapos dito sa burger na bar is 75%. So, kainin natin yan. Tapos hindi uli ako mag-queue kasi may ads na naman dyan. Ito nga pala, kung nasa nursery ka, gusto mong makita yung attribute niya, so pindutin nyo lang itong nasa taas. May ID number nga pala itong D187754. Tapos may sign na dami siya. Then may papel. Pindutin mo yung papel, yan, makikita mo yung mga attribute niya. Na mas madaling makita, yung affinity pala, ang pinaka-important dito makita mo. Dito sa nursery na view, makikita mo yung kanyang affinities. So, vitality niya 5, power 2, fortitude 8, agility 10, sanity 8. Maganda to, yung sassy kasi may additional nga yung plus 2 na affinity kasi sassy yung personality siya. Kada personality may iba't ibang additional affinity boost. So, importante yun. Tsaka itong gene niya, importante din to para sa gene syncing ng weapon. May gene sync kasi yun. For example, meron kang sync na codominant sync na weapon. So, kung meron kang ganun, may boost ka kung ilan yung gene na meron. For example, ito, isa lang ang boost, isa lang ang multiplier mo, i-multiply. For example, may certain percentage, B na lang natin 5%. Tapos kung ilan yung, dahil codominant sync siya, so, multiply mo lang siya sa 1 lang. Kung recessive sync naman siya, multiply mo sa 2. Okay? Meron din silang tinatawag na banggitin ko lang din dito sa topic na to, yung desync naman, ibig sabihin, codominant desync,
mas maganda yung desync kapag wala kang ka-dominant. Kasi desync nga eh. So, halimbawa, puro dominant yan, di ba? So, times 5 yun sa desync. So, mas okay yun. Anyway, puntahan na natin. Yan. So, makikita natin sa chores. Punta natin sa chores kung ano ba yung nadagdag or na-checkan. Meron ba? O yan, getting stronger. O perform an activity. So, kahit isang activity, pwede ka makapag-claim. Tapos yung all taken care of, naka 1 out of 2 na tayo. Okay, yan pa lang yung nasa-checkan niya. Tapos, dito sa all done, may isa kasi na-done na nga yung isa. So, pagdating dun sa, ano sa na yan, helping hand, wala pa kasi hindi pa siya tapos dun sa Void Adventure. Later, pwede madagdagan na to. So, ito nga yung naging checklist. Pag may nagagawa activity, napupunta lang dito. Okay? So, pwede mo yung i-claim all kung dinataman ka later. Hintayin mo lang matapos na ma-confirm mo lahat. Kung ano siya, masatisfy mo lahat. Then, pwede mo siyang i-claim one by one. So, huwag naman natin i-claim. So, ano pa ba? So, Void Adventure, tapos na, nursery, tapos itong store, ito yung sinasabi ko may free pack dito, itong free. Sa mad ata, ibang itsura, hindi ko lang. Pero ito, free. So, dahil mag-watch naman tayo ng video, hindi ko na i-click. Ako na lang yan later. Pero kapag na-click ko yan, ano yan, madadagdagan ako dun sa, masasikan dun sa chores natin. So, yan yun, ano. Tapos ito, balikan ko lang ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung gusto nyo bumili ng mga, yan yun, dust. Yan, marami dyan. Okay? Or yung, ano, sa exchange. Yung lahat na nabibili dyan, hindi na dust. Anyway, puntahan na natin. So, yan. So, chores. Then, nakalink, nursery, combat, void, adventure, store. So, wag na muna natin yung mga miscellaneous na ritual, wicked well, inventory. Inventory, nadadaanan naman yan eh. Pero, yun lang muna. So, yun yung mga source. Once na nakagather ka na dyan, at na-claim yun, dagdag ka lang ng dagdag sa main seed. So, yun. Ganun lang kasimple. Yung ano natin, yung pagkatapos mag-login, ano yung mga routine mo. So, yun yung mga routine mo na gagawin. Okay? So, wag natin tingnan masyado itong marketplace. So, tingnan natin. Ito, ang account level ko, 14 na. So, tingnan lang natin sa achievement. Kung pang ilang login ko na ngayon. Okay? Punta lang tayo sa achievement. Pang ilang login ko na nga ba? Hindi pa isa. 7 out of 9 pa rin. Hindi. 6 out of 9. Ayan. Yung 17 na. Yung 17 days na natin. Pag nakuha natin yung 30, meron tayong Sauron's Favor na makukuha. Na pwede natin gamitin yan sa Wicked Well. Tingnan lang natin pa sa Wicked Well yan dito. Pag may nakuha tayo yan, pakita ko sa inyo yung video ko anong ilalabas ng mga items yan. Pero base dito, meron ba? Okay, walang ads. Anyway, wala. Tapos, ayan na. Siguro pag may Sauron's Favor ka na, may ads na lalabas doon. Ibig sabihin, ayan na yung pinakang source natin. Tapos, ang isa pa sa pinakang magiging source actually, is syempre, for example, katulad ng ginagawa ko ngayon, nagpa-farm ako, yun, pakita ko pala yung combat. Ito, paano pakita dito. So, currently, nakaano na ako. Yan, deep woods na ako. Pansin niyo, deep woods na ako. Napakita ko na to dun sa second video ko na na-upload ko na. So, pero yung discussion nun, tungkol yun sa kung paano ko na talo itong training ground. Pansinin nyo na
i-open ko lang itong training ground. So, lahat yan 3-star na. Mayroon siyang 8 stages. Yung ika-8 stages natin, yung si Bossing, Boss Fight, Conductor. So, yung stage 1, pansin natin, ang gusto ko lang pakita dito, kung ano yung mga items mong makukuha. Meron kang min seeds, screen jar, meron kang medal. So, level 1 na medal yan. Ang tawag sa medal na ito, Lostros medal, honor medal 1. Then, meron ka ditong mga pang scraps. Meron ka rin mga pang-improve ng equipment. Meron ka rin pang restore. So, ibig sabihin yan. Tapos, dalawa yung option mo. Pwede mo siyang i-fight. Ibig sabihin ng i-fight, ilalabanan mo. As in, magbabattle kayo. Pag instant naman, may option siya ng instant dito. Hindi ka na lalaban. Magbabayad ka ng DVK. Wala pa tayong karapatan para magbayad ng DVK. Umpisa pa lang tayo. So, ibig sabihin ko, kapag nagkaroon na tayo, minsan kasi, dahil sa time constraint, minsan kailangan mo na mag-instant. Magagawa natin yan, pero ngayon wala pa tayong karapatan. Nasa mababang level pa lang tayo. Kaya farm pa lang tayo ng fight. Farm pa lang tayo ng farm, fight pa lang tayo ng fight. So, pansinin nyo, yan, yung instant gumagamit ng DVK. Itong fight, gumagamit ng battery. Itong pansinin nyo yung nasa taas, meron kang 30 DVK, meron kang blue gem, mid-seed, 11.98. Meron kang battery na 64 out of 64. Saan lang galing yan? Bakit 64? Dati, pag level 1 ka, 50 pa lang yan. Dahil level 14 na ako nagdadagdag kada level. So, 50 plus 14, kaya 64. Tapos, ang bawas niyan, depende sa stage. Ito, ang bawas nitong first stage, 5 lang. Ay, lahat ba 5? Ang alam ko iba. Tingnan natin si boss. Si boss ata, mas mataas. Si boss. Tingnan natin yan. Okay, si boss yan. 7, mas mataas siya. So, ibig sabihin, nababawasan yan, pero pag nabawasan yan, nagre-replenish naman, may timer dyan. Okay? Itong kabila naman na parang gear dito, ang async ko eh. Yan, refill ng async. Pwede, nababawasan din yan kada laban, isa-isang laban mo. Pag pupunta ka doon sa async PvP. Tapos pwede mo, dahil meron na akong na-farm na ganito, sa free energy yan, nakukuha yan dito. Ito nga pala, okay na tayo doon, pinaliwanag ko lang kung ano yung mga makukuha mo. Tapos pinakita ko lang din doon na ako i-level na-farm ko na ang buong region 1. So, training ground, so okay na ako doon. Tapos itong, gusto kong sabihin, itong may free energy dito. Pero mag-watch ka kasi ng video dyan. Ito nasa baba ng daily rewards. So, hindi natin i-open yan. Tapos meron nga pala ditong chat. Minsan nagbabasa ako dyan, may mga bumibili dyan. May mga requirements sila minsan. Huwag natin i-focus muna yan, pero ibig sabihin lang dyan, pwede ka makakuha ng information dyan, pwede ka magtanong. Maging respectful ka lang. Okay? Ayun. So ngayon, ang gusto nating sabihin dito, yun ang ways natin ng paglalaro. At the same time, makikita mo kung saan yung mga source natin ng min seeds na magiging DVK, na magiging source natin ng maka-earn. Hindi ko pa dinidiscuss na major na makaka-earn tayo is yung marketplace. Napakaganda ng trade-on dyan. Pag mayroon ka ng pang-bebentang mamahalin, magkakaroon ka ng source ng funds na ipapang-reinvest natin, or later kung sobrang malaki na siya, pwede nating withdrawin yun. So yun, medyo siya, yung topic na to is parang inunawa natin yung flow, kung paano natin to gagamitin tong larong to, paano natin intindihin yung focal point natin. Hindi ko nga diniscuss sa inyo yung async, kasi hindi ako lumalaban ngayon. Kasi nasaan ba ako? Mahirap ng sitwasyon ko ngayon. Sige, paliwanag ko kung bakit ako hindi naglalaro ng async ngayon. Pang 588 ako, tingnan nyo. 588 ang place ko dito.
Tingnan lang natin ha. Ilan yung points ko na-gather. O, na silver 2 ako. Anong makukuha ko dyan? 5,000. Ito, nasa baba. Tingnan nyo. Silver 2 ako. Ay, tingnan, baka mas malaki dito. Tingnan natin ang silver 2. O, silver 2, 5,000. O, 5,000 message din yan. Hindi muna ako gumagalaw kasi papakita kung bakit. Tapos meron ka pang makukuhang tiny force dust. Yun, makakuha ka pala ng force dust async. Yan, ito yung kaninang requirement doon sa exchange. Pero maliit lang kasi mababa lang yung rank ko. Place ko. Tapos meron ka rin makukuhang pang-improve naman na equipment, yung polish liquid. So anyway, ang gusto kong sabihin, ang layo ko dyan. Pero okay na yan. May 5,000 kang minsid. Tingnan natin, baka bumagsak pa ako. Ay, baka hindi na rin kasi 114 points ko. Tingnan nyo. Lumaban-laban ako dyan kasi may level 10 ako. Medyo tumatapang na tayo. Okay. Tapos tingnan natin ba't hindi ako lumalaban ngayon. Level, ito yung panlaban ko. Tingnan nyo. Team Deep. Pero tingnan nyo, pwede ko lang kalabanin. Okay. Level ano na ba sila? 53. Level 50s na siya. Ito, level 30s. Level 50s. Anong laban ko dyan? Ba't ko ba ilalaban? Huwag na muna. Tapos hindi naman ako mag-subscribe para magbago yung mga magkaroon ako ng ibang option. Tama na muna yan. Kahit na hindi ko na-achieve yung yung sa chores na magkaroon ng battle na kasi 5,000 DBK din yan. Kailangan ko yung funds na yun para makabili. Okay? Siguro dito muna natin tatapusin tong video to. So nakita nyo kung paano maglaro, play, kung paano mag-earn. Then after nag-earn, re-invest. Okay, yun na. So thank you. Please like na lang and subscribe sa mga videos natin. Muna.